Mayor Vico Soto ibinida sa misa ng isang pari. Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod sa buong bansa ngayong araw po. Pero bago yan mga kaparokya, kung bago lang po kayo sa aking channel at kung gusto nyo po ng gantong klaseng content ay makikiusap po ako sa inyo na pakisuporta naman po ang aking YouTube channel. Actually, we have 11,300 subscribers pa lang po. So please try to make 12,000 within this week. Paki-like and share nyo na din po mga kaparokya para mas dumami pa po o lumawak pa po ang naaabot ng content natin. Of course, shoutout ko ang lahat ng mga OFW na para sa akin po ay ang bayani or bagong bayani ng ating bansa. Mga solid viewers and of course, yung mga subscribers ko. Sina-shoutout ko po kayo mga kaparokya. And of course, maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, talagang Soto year ngayong taong 2025. Bakit kanyo mga kaparokya? Kahapon niya po ay iprenoklama na pong Senate President si Senator Tito Soto na para sa akin mga kaparokya ang siyang karapat-dapat para sa posisyon because of his track record being a senator for 5-time terms. And not only that mga kaparokya, itong si Senator Tito Soto po mga kaparokya ay very transparent as a leader in the Senate. Isa talaga si Tito Soto sa man of the hour ngayong taon. Katuwang nito mga kaparokya, si Senador Panfilo Lacson dahil sa pakikipaglaban nito para ipagtanggol ang Constitution ng ating bansa, ipagtanggol ang mamamayan ng bansang Pilipinas. So congrats kina Senador Panfilo Lacson at Senate President Tito Soto. So yun nga mga kaparokya, ibinida ng isang pari ang butihing Mayor Vico Soto at sobrang nakakakilabot ang mga sinabi nito sa isinagawang homily ng kilalang pari na si Father Raura or Father Fidel Raura. Ay buong puso nitong ibinida ang Pasig City Mayor Vico Soto dahil sa umaalab nitong paninilbihan para sa kanyang lungsod. So tara, pakinggan or panoorin po natin ang pahayag na ito or ang homily nito sa kanyang ginawang misa. Pagtitiis na naman yan. Nakita po ninyo yung alab ni Mayor Vico na baguhin ang sistema at least sa bayan niya. Saan nung gagaling yung alab na yun kundi sa Panginoon lang? Wala namang ambisyon eh. Buti sana kung may ambisyon. Buti sana kung nakikinabang talaga in terms of pera. Wala eh. Hindi eh. So saan mag-aalab yung kakaibang alab na yun? Saan manggagaling yung alab na yun kundi sa Panginoon? Sa Panginoon na awang-awa na sa bayang ito. O hindi ba't ganyan ang alab na ipinaramdam ng Diyos kay Moises nang si Moises ay tawagin niya upang iligtas ang bayan niya? Matanda na si Moises, nasa ilang, nakalimutan na niya ang mga Israelita. Pero pinag-alab muli ng Diyos ang puso niya, iligtas mo ang aking bayan. Nagkaroon muli ng malasakit si Moises dahil yun ay binigay ng Diyos sa kanya. Hindi naman nawawala ang malasakit ng Diyos sa mga bayan sa mga bansa sa mga tao Kinakailangan lang talaga ng mga makabagong Moises na makikipagtulungan. At inako ni Mayor Vico ang challenge na yan. Nahirapan siya, obviously. Maraming kontra sa kanya. Napapansin niyo po ba? Hindi naman siya ganong pinupuri ng mga politiko Ha? Kinasuhan pa siya, siniraan pa siya. Pero ang maganda sa kanya, hindi niya walang bahala o pinabayaang mawala yung alab. Hanggang ngayon, maalab pa rin siya. Ganun sana. Kasi lahat naman tayo may alab Lahat. Kasi tayo pininyagan Meron tayong spark ng alab ng Diyos. In fairness,
sigurado ko majority sa mga politicians nagsimula ng may alam. Na maganda naman ang intensyon talaga hanggang sa makain na sila ng sistema. Nawala na yung alam nila. So yun nga mga kaparokya, I'm speechless. Wala po akong masabi. Wala po akong ibang masabi in a way na gusto ko na lang po talagang ulit-ulitin or pakinggan ang mga litanya ni Father Fidel Raura about Mayor Vico Soto. And honestly mga kaparokya, while watching and hearing his homily, alam nyo yung pakiramdam na looking forward ka in a good future because of Mayor Vico Soto. Alam nyo yung pakiramdam na tumindig yung balahibo, ganun yung pakiramdam habang ninanamnam ko ang bawat sinasabi nito. Grabe mag-deliver ito ng homily sa misa mga kaparokya. Talagang tatahimik ka at makikinig ka. Dahil bukod sa husay nito ay talagang masusustansya yung sasabihin nito. At witness ako dyan dahil ilang beses na po akong umattend ng misa nito sa kanyang church, Bayan ng Bulacan. Actually, may live pa nga ako sa aking YouTube channel ng misa nito. And for me, totoo at naniniwala ako sa pananaw nito about Mayor Vico Soto na wala itong ambisyon. At kung may ambisyon man ito, yan ay yung kagustuhan na may mabago sa sistema ng politika dito sa bansa. Masyado na kasing pinalilibutan at sinasakop ng mga ganid at mapansamantalang mga politiko ang ating bansa. Kaya pumasok siya sa politika para ipakita na may pag-asa pa ang bayan sa pamamagitan ng tunay na serbisyo. Para ipakita ang sistemang dapat ginagawa ng mga politiko. At agree din po tayo mga parokya sa sinabi nito na walang sinong politiko ang pumapansin or pinapansin ang ginagawa nito. Kumbaga, hindi siya ginagawang isang halimbawa or huwaran dahil sampal sa kanila ang serbisyong hatid ni Mayor Vico Soto, partikular nga po sa lungsod ng Pasig. Pasigueños know how lucky they were having Mayor Vico Soto. Alam nila yan at majority of them para sa kanila, sana habang buhay na lang na mayor nila ang butihing mayor. Alam nyo mga kaparokya, ang exaggerate pakinggan ang sinabi ni Father Raura na ang butihing mayor ang bagong Moises na ipinadala ng Panginoon. Pero tingin ko, will talaga ni God yun. Plinano nito ang lahat para isalba, maiayos ang ating bayan. Masyado na kasing malaki ang problema ng ating bansa. Masyadong lugmok dahil sa kahirapan. Kumbaga kailangan may magsasalba, may taong magsasalba, may taong magbabago ng sistema nito at yan nga ang isang Vico Soto na may takot sa Diyos. At para sa akin mga kaparokya, alab talaga na nanggagaling sa Diyos ang nananalaytay sa puso ng butihing mayor. Yung desire nito na maglingkod na may takot sa Diyos, may pagmamahal sa bayan at malasakit sa kapwa. Very admirable talaga na may tuturing ito mga kaparokya, kumbaga isang leader na hahangaan at sasaluduhan mo dahil sa ginagawa nito, sa ginagawang tapat, sa ginagawang malinis at walang bahid korupsyon ang serbisyong publikong hatid ni Mayor Vico Soto. Kaya ako, sa puso ko, sa paniniwala ko, kaisa ko sa mga taong hindi na din po makapaghintay na maging pangulo ito ng ating bansa. Naiinip na ako mga kaparokya dahil masyadong matagal ang 2034. Ika nga ni Sergardo Versosa, kundi pa si Mayor Vico Soto ang mamumuno ng ating bansa, baka malugmok ang ating inang bayan. And I agree with that mga kaparokya. At wala na akong nakikitang politiko na kasing consistent ng kanyang paglilingkod. At tulad rin ng tagline nito na umaagos ang pag-asa, may nakikita pa tayong bagong pag-asa ng dahil kay Mayor Vico Soto. Kayo mga parokya, anong masasabi nyo sa homily ni Father Fidel Raura? Isa din po ba kayo sa kinilabutan sa mga words nito, sa homily nito? Paki-comment naman po ang pananaw nyo patungkol po dito. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Magsiingat po tayo lalo na't pabago-bago po ang ihip ng panahon. Uulan, iinit,
Kaya magdala po tayo ng payong pananggalang sa init and of course sa pagbuhos ng ulan. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Magsiingat po tayo. Thank you and God bless.